Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, 5 minutos, lapwas, alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga, enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. DZGB GB garantisadong bareta. Enot sa detalyas kan bareta sa lado nasyonal na permahan ang tulong kasunduan sa pinagigibong ika-47 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na pinag-atindiran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin iba pang lideres kan ASEAN. Ang mga kasunduan na ini piglalauman na magbubukas nin mas dakol na oportunidad sa trabaho, negosyo asin pag-uswag para sa mga nasyones sa Southeastern Asia kasabay na ang Pilipinas. Saro sa importanteng dokumentong napirmahan sa summit ang formal na pag-ako sa nasyon kan Timor-Leste bilang bagong miyembro kan ASEAN matapos ang 14 na taon na aplikasyon. Ngunya na hapon ginibo ang symbolic turnover ceremonies kung sa informal nang ibinalyo ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang ASEAN chairmanship kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mientras tanto, pinaglalauman na makikipaghilingan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong nagtatrabaho asin nag-star sa South Korea sa iyang pag-atindir sa APEC Economic Leaders Meeting poon Oktubre 30 sa Nobyembre 2 kaining taon. Sigun kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, parte kan schedule kan presidente ang pakikipaghilingan sa mga Pilipino sa Busan tangani kumustahon ang mga ini asin ipaaram ang mga pinag-ibo kan gobyerno para sa mga Pilipino. Sinabi ni Escalona na sa ngunyan nasa sobra sa 70,000 na mga Pinoy sa Korea kung sain 42,000 digdi ang overseas Filipino workers ang nagatrabaho sa manufacturing, agrikultura asin pagsisira. Sa iba pang bareta, tulong lokal na opisyal na nanggana kanakaaging 2025 midterm elections ang pinagdiskwalifikar kan COMELEC kasunod kan pagluwas kan mga petisyon laban sa sainda. Kasabay sa mga pinatawan kan diskwalifikasyon, Sinda Kabuyaw Laguna Mayor Dennis Hain dahil sa pagbalgar sa Omnibus Election Code may kinaaraman sa boto. Si Albay Governor Noel Rosal dahil sa material misrepresentation matapos madiskubre na igwa siyang nainot na hatol kan ombudsman sa kasong grave misconduct. Asin Tarlac City Mayor Susan Yap sulit dahil sa isyu kan residency requirement. Ipipangpang sa pagdangog kang Senate Blue Ribbon Committee may kinaaraman sa manumalyang flood control projects sina dating House Speaker Martin Romualdez asin dating Congressman Zaldico. Ang pagdangog kan komite sa mga ghost infrastructure projects gigibuhon sa Nobyembre 14.
Sigun sa magbubeltang chairman kan komite na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, iaagan imbitasyon kay Romualdez kay House Speaker Faustino D dahilan kan interparliamentary courtesy. Kung matatandaan, sinda Romualdez 5 an involved sa anomalyang flood control project asin pigasabi pang barangaan kan male-maletang kickback sa mga kaharungan. Ipinagbulgar ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagresibinin mga surat kamot o handwritten memo si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan hali sa sibilyan o non-organic na personahes kan ahensya manungod sa proyektong dapat i-endorso kan siya pa ang namamayo kan DPWH. Bago kaini nabigla si Lacson sa pinag-aapod na Leadership Fund sa departamento kung saan sinabi ni Binoan digdi pinagbibiriyo ang mga proposals kan mga legisladores sa National Expenditure Program kung kaya nagkakaigon ng pagkakataon ang mga legisladores na kalikuton ang fundo maski da isinda pinagtutugutan. Pinagirumdom ni Lacson kay Binoan na apat na level ang proseso kan pagbilog kan fundo: budget preparation, authorization as in accountability. Ikinadagit ni Lacson kung paano sana basta-basta pinagbabalyuhan kan DPWH ang mga hagad kan mga legisladores arog kan pagbalyo kan halos 1.5 bilyones de pesos na fundo para sa multipurpose buildings pasiring sa 600 milyones de pesos na flood control projects na nagpapahiling na mas prioridad ng ngunyan ang kickback kaysa sa pangangaipuhan kang nasyon. Mientras tanto, pinahimutikan kan adwana o kaya kan Bureau of Customs ang naglalakop na salang informasyon sa online na sarong Rolls-Royce vehicle na nakumpiskar hali sa Familia Diskaya ang nahiling na pinagagamit asin ipigapasyar sa Kamanilaan. Sigun sa adwana, ang nasabing lunadan asin iba pang luxury vehicles kan mga Diskaya iyo ang mantenidong nasa kustodiya kan ahensya asin daiman ipigluluwas. Ang gabos na mga nasabat na lunadan iyo kan mahigpit na pinagbabantayan kan Customs Police asin na sa marhay na inventaryo. Initanganing malikayan ng anuman na bako otorisadong paghiro, paggamit o pagluwas kan mga vehikulong kumpiskado. Pinahimutikan kan Independenteng Komisyon para sa Infrastruktura ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na iimbitaran na sinda Senador Bongo. Sa sarong social media post, sinabi ni Trillanes na inimbitaran na kan ICIC Go, alagad nagsayuman na mag-atindir kunda ikaibanan si Senadora Amy Marcos asin Senador Bato de la Rosa. Magigirumduman na hinagad ni Trillanes sa ICI sa sarong surat kan Oktubre 24 na imbitaran si Go kasabayan sa iyang ama na si Desiderio Lim Go asin tugang na si Alfred Go. Mapawagas ang Bureau of Fire Protection din maabot sa 27,500 na bomberos para sa pag-obserbar kan undas ngunya na taon. Mabugtak ang Bureau nin First Aid Service Team Stations asin Motorist Assistance Desk para sa piglalauman na pagruso kan mga biyaheros. Magpuon ngunya na Martes, Oktubre 28, naka-heightened alert o Code Blue ang Bureau of Fire Protection sagkod sa aga Oktubre 29. Ibubugtak naman sa Full Alert Status o kaya Full Alert Status o Code Red ang BFP magpuon sa aldaw nin Huwebes, Oktubre 30 sagkod Lunes, Nobyembre 10, 2000 o kaya Nobyembre 3, 2025. Sigun sa BFP katuyuhan kan deployment na makapagtaonin madalian na emergency response asin pakusugon pa ang esfuerzos para malikayan ang insidente ning kasulo sa mga Campo Santos, mga terminal asin iba pang lugares. Preparado na ang Philippine Coast Guard tanganing bantayan ang mga pantalan sa Ondas 2025.
Sigun kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, nakaitan alert na ang Philippine Coast Guard para sa mahigpit na pagbabantay puon Oktubre 30 sagkod Nobyembre 4. Siguradong mamamatean ang presensya sa kada PCG District Station sin substation para sa ligtas asin matrangkilong undas. Kaibanan kan PCG ang Departamento de Transportasyon, Philippine Ports Authority asin Maritime Industry Authority o Marina sa nasabing operasyones. Mentras namawagas man ni nagkaperang medical teams ang Philippine Coast Guard para sa ligtas na operasyon. Pagirumduman kan ahensya naman tinidong maging maikmat asin magsunod sa mga regulasyones para sa undas 2025. Nakaantabay o kaya naka-standby asin nakahandang i-aktivar kan Philippine Coast Guard ang Deployable Response Groups o DRG para magsimbag sa maritime incident sa disputed water sa tahaw kan undas break. Sigun kay PCG spokesperson Kapitan Noemi Kayabyab, kumpesto ang DRG nin mga swimmer asin medical teams. Mentras sigun kay Kapitan Kayabyab, igoning haros 12,000 na personalis ang Philippine Coast Guard na nakadeploy na asin nakatalaan pang ipalakop para sa undas gunya na taon. Nagpatanid man na opisyal laban sa mga fixers na posibleng mag-aprobitsar sa pagruso kan mga pasaheros ngunya na undas. Mientras tanto, itataas sa heightened alert ang seguridad kan MRT3 pon Oktubre 30 sagkod Nobyembre 4 parte kan Oplan biyahing ayos para sa paparaning undaza. Sigun sa Departamento kan Transportasyon sa MRT3 maut kaini na masiguro ang ligtas, maray asin komportableng biyahe kan mga pasaherong pinaglalauman na maulay sa indang mga lugares. Mataltag ang MRT3 ning dagdag na security asin station personnel sa kada istasyon tangani tulos na masimbagan ang pangaipuhan kan mga pasaheros. Mabualtan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkaperang pagiromdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Isinapubliko na ni Senador Erwin Tulfo ang sayang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung saan maabot sa halos kabangang bilyon de pesos ang sayang kabilugan na yaman. Base sa sertipikadong totoong kopya kan SALN na ipinaluwas kan Senate Secretary sa paagi ni Attorney Renato Bantog Jr., may mga utang si Tulfo kasabay ang apat na personal loan, car loan, credit card asin insurance na maabot sa halos 160 milyones de pesos. Sa parehong dokumento maabot sa 210.9 milyones de pesos ang kabilugan na kantidad kan mga propriedad na
kan senador kasabay ang 11 residential lots asin sarong agricultural land. Mientras tanto maabot man sa 445.3 milyones de pesos ang kantidad kan mga personal na propiedad kan senador. Maabot sa 200,000 de pesos ang cash reward para sa sisay man na makapagtao nin impormasyon sa na magiging dahilan kan pagkakaarestar kan mga suspetsado sa pambabadil gadan sa sarong police captain sa Cebu City. Namidbid ang nagadan na opisyal na si Police Captain Joel Day Parine, Assistant Chief kan Intelligence Section kan CIDG Regional Field Unit 7 na ginadan kan Oktober 25 sa Sitio Balau, Barangay Sudlon 2, Cebu City, mantang pinagigibo ang surveillance operation laban sa sarong gun for hire group. Tanganing makaskas ang pag-arestar sa primary suspect na si June Manto Jr. Ipig-anunsyar kan Police Regional Office 7 ang 100,000 de pesos na reward. Nagdagdag man si Cebu City Mayor Nestor Archival nin 100,000 de pesos man bilang papremyo sa pagkakarestar kan mga suspechados. Katakod kaini, nagpaabot manin pakikidumamay si Alcalde Archivals asin ang Criminal Investigation and Detection Group sa pamilya kan nagadan na opisyal. Ultimong detalyes kan Barreta, nag-ugat sa rido o clan war sa pag-ultanan kan mga lokal na grupo sa magkakataraid na barangay ang nangyayaring armadong pag-atake sa Tipo-Tipo, Basilan. Pinagkonfirmar ini kan 101st Infantry Brigade matapos ang ginibong anunsyar o kay pag-anunsyo kan lokal na gobyerno sa nasabing pag-atake. Sigun kay Joint Task Force Orion Commander Major General Leonardo Peña, padagos ang pakikipagkoordinar kan mga otoridad tanganing matangkas ang tensyon asin maibalik ang katrangkiluhan sa mga apektadong barangay. Nangapudan man si Peña sa mga residentes na mantinidong maging kalmado asin suportaran ang proseso kan katrangkiluhan na makukuha sa paagi kan dialogo, kooperasyon asin pagkasinarabutan. Sigun man sa record kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nagpoon ang bakbakan alas 7 nin pagkaaga sa poblasyon kan Tipo-Tipo asin nagdurar ni sagkod pagkaudto. Pinagkakarkulong na sa 90% naman kan mga residentes kan lugar ang nag-iribakwar sa indang mga kaharungan, mantang padagos ang operasyon kan fuerzas kan gobyerno para sa seguridad kan lugar. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa Pangenot po yan ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Chief Tech Ramir Tanay sa Master Control, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika,